Ang kwento ni Tomby. Sa mga kababayan natin, saan mang lupalop ng bansa, maraming kwento tungkol sa iba't ibang kababalaghan. Ito naman ay naipasa-pasa hanggang sa binigyang buhay sa pahayagan at telebisyon. Minsan mahirap paniwalaan pero lahat ng mga ito ay totoo. Ito ay ayon na rin sa ating tagabahagi. Alam niyo ba na isa sa pinakatanyag na lugar kung saan may kahindik-hindik na pangyayari noong unang panahon? Ito ay ang isla ng Catanduanes, kung saan pinakamaraming kumakalat na aswang. Maging sa panahon pa ng Kastila, Amerikano at Hapon, laganap na ang lugar na ito na may gumagalang silagan at manananggal. Pinaniniwalaan ng mga residente na ito ay dahil sa pagsakop sa ating bansa ng mga Kastila. May dala ang mga itong mangkukulam na may mga kataga. Malakas na mahika upang gumawa ng isang napakapangit na nilalang. At maging isang kasangkapan para takutin ang mga residente. Sa paglipas ng panahon, nanatiling buhay ang kababalaghang ito. Sa katunayan dahil na rin sa mga pangyayari, may isang tao na itago na lang natin sa pangalang Trendo, ang nangurso upang tugisin ang mga salot sa lugar. Si Trendo ay may bertud na kung tawagin ay sinumpang bato. Ito ay nakuha niya sa isang bundok na napapaligiran ng naglalakihang puno at bato. Sa gitna mismo ito ng isla ng Catanduanes. Kaya nitong itago ang sarili kapag humawak lamang ng bato. Sumandal o maging tumapak lang basta hawak ang bertud. Sinlaki lang ito ng daliri. Kulay abo at napakatibay na tila bakal. Palagi itong nakakwintas sa leeg ni Trendo. Nang mga panahong ito, nasa edad 22 anyos na si Trendo. Nakatira sila sa Catanduanes malayo sa kabihasnan. Payak lamang ang pamumuhay ng kanilang pamilya. May payak ding tahanan na karaniwang makikita natin sa probinsya. Isang palapag lamang, pero nakaangat ang sahig sa lupa ng halos 1 metro. Kwadrado at walang pagitan sa loob. Kung saan sila natutulog. Doon din ang kusina. Nakabukod naman sa likod ang abuhan at wala silang palikuran. Kasama niya dito ang kanyang tatay Basilio at ang kapatid na si Odette. Wala na ang kanilang ina dahil namatay ito sa isang trahedya ayon sa tatay ni Trendo. Kung may itatanong kung bakit may bertud si Trendo, ito ay dahil ang tatay niya ay isang bihasa din. Manggagamot ito at isa sa mga kilalang ermitanyo sa lugar. Kasagsagan ng anihan ng mais. Laging pinaalalahanan si Trendo ng kanyang ama na huwag ituloy ang balak na tugisin ang mga aswang. Dahil napakadelikado kahit na meron pa itong bertud. Kung ako nga na isang biyasa, hindi ko pinalak. Ikaw pa kayang baguhan lang magkaroon ng bertud? Ay sos, wag mong isusugal ang buhay mo anak. Hindi madali ang mga silagan, lalo na ang mga manananggal. Hayaan mo na lang na may makatapat ang mga itong iba. Wika ni Tatay Basilio. Kailan po ba tay? Hanggang sa kayo naman po ang patayin o hindi naman kaya ang kapatid ko? Diba,
Ito naman ang hinala niyo sa pagkamatay ni nanay. Huwag mo nang itago ang lihim, tay. Tugon ni Trendo. Pinapalabas ng ama na isang trahedya ang kinamatay ng ina. Pero alam ni Trendo na aswang na silagan ang may gawa. Ayaw lang silang magkaroon ng galit. Baka gumante. At ikapahamak pa ng buhay ng magkapatid. Bueno, ikaw ang bahala. Malaki ka naman na eh. Basta pinapalalahanan lang kita. Dagdag ni Tatay Basilio. Wika ng matanda. Ang mga silagan ay hindi pangkaraniwang aswang. Mabangis pa ito sa mga tiktik, wakwak at marami pang iba. Paano ba naman? Sing-itim lamang ito ng anino at napakahirap tugisin. Ang mga biktima nito ay madalas kababaihan. Nabibighani ang mga silagan sa babae. Lalo't nakasuot ito ng kahit anong damit na maliwanag sa paningin. Puti, dilaw, basta yung angat ang kulay ng damit. Hindi naman araw-araw may biktima. Pero may kumakalat sa iba't ibang panig ng isla. Nakada kabilugan ng buwan. May namamatay na babae. Tabas ang dibdib. Wala nang atay at puso. Hindi naman na nagsalita pa si Trendo. Magkasalubong ang kilay habang nakikinig sa salaysay ng ama. Hanggang sa binigyan ng isang sandata si Trendo. Isa itong punyal na tanso. Isa't kalahating dangkal lamang ang haba. At napakaraming kataga ang nakaukit. Ang sabi ni Tatay Basilio, huwag umasa sa mutya ng sinumpang bato dahil sa bulag lamang ang bisa nito. Mas maiging palagi niyang dala ang punyal. Dahil ito ang pinakamabisang sandata sa ganitong klase ng elemento. Tinuruan din ng ama kung saan matatagpuan ang silagan. Subalit ang sabi nito, mapandin lang ang mga elemento at kayang magmanipula ng isip ng tao. Baliban doon, ito ang pinakakilalang aswang kapag usapin ay lamat. Yun bang liligawin ka hanggang sa tuluyang ka nang makapasok sa kanyang teritoryo? Magaling gumamit ng mahika ang mga elementong ito. Kapag nakarating ka sa lugar, wag na wag kang lilingon sa likod kapag nakaramdam ka ng pagbabago sa paligid. Kung maaari, huminto ka muna at antayin na magpakita sa iyo ang nilalang. Dahil lalabas din naman yon ng kusa. Mag-iingat ka, anak. Ano mang maling pagkilos mo, pasok ka na sa bitag ng silagan. Manatili ka sa pwesto mo kung saan mo gagamitin ang mutya ng sinumpang bato. Talas ng pakiramdam at isip ang sandata sa pakikipaglaban sa mga silagan. Dagdag ni Tatay Basilio. Napabuntong hininga na lamang si Trendo kasabay ng pagtango. Hindi na ito nagsalita pa. Alam na niya ang gagawin. Nga pala, likas kay Trendo ang katapangan at matalino din ito. Yung tipong mautak sa mga panlalamang. Pilyo din kasi ang binata. Magpaganon pa man. Mabait at walang tanging hangad si Trendo kung hindi patayin ang kumakalat na perwisyo sa lugar. Ito ang pinakaaasam-asam niya. At gustong patunayan sa sarili at sa mga tao na may kayang pumatay sa mga ito. Pinaghandaan niya ang lahat bago kumilos.
Pinag-aralan niya ang ibang mga kaalaman ng ama, mga orasyon, at iba't ibang pamamaraan sa pagkilatis ng mga kakaibang bagay at bakas. Hanggang sa naisipan ng binata na magpasama sa kaibigan. Ang pangalan nito ay Darren. Kapitbahay lamang pero may kalayuan ng distansya. Ang lugar na tinitirahan nila Trendo ay talagang bihira sa mga tao. Nais niya sanang magpasama para kahit papano. Kung sakaling mahirapan ay meron itong katuwang. Si Darren ay may kaalaman din at silang dalawa ang may plano na tumugis ng aswang noong kabataan pa. Abay, mukhang delikado ata Trendo ah. Pabigla-bigla ka naman yata. Pero kung yan ang gusto mo eh. Teka, di ba ito naman yung hinahangad natin noon dati pa? Wala naman palang problema eh. Pero ang tanong, sapat na ba ang kalaman natin sa pagpatay sa mga ito? Alam mo namang umaasa lang ako sa kabal sa katawan ko eh. Matagal pa naman akong hindi nagkakarga sa sarili ko. Wika ni Darren. Nga pala, ang gamit ni Darren ay nasa katawan niya lang. Mga kataga ito na galing sa kanyang yumaong lolo na isang rebelde. May napakaraming burdas sa likod at harap ng katawan si Darren. Kinakailangan ng debosyon upang magkabisa ito, kagaya ng 7 arkanghel. Wala namang problema. May panahon pa naman tayo eh. Tsaka hindi ibig sabihin pumunta ako dito. Aalis na kagad din tayo. Siyempre, maghahanda ka rin muna. Tugon ni Trendo. Hindi naman na nagsalita pa si Darren. Tumangulang ito at kita sa muka ang malalim na iniisip. Nagmungkahi naman si Trendo na aalis sila makalipas ang 1 linggo. At yun nga ang nangyari. Sasama sana si Tatay Basilio. Kaso umiling si Trendo at sinabing matanda na ang ama. Bantayan na lamang ang tahanan at ang kapatid niyang si Odette. Hindi ako mapapakali anak eh. Parang may nararamdaman akong hindi magandang mangyayari. Kaya gusto ko sanang sumama. Pero kung yan ang pasya mo, sige. Ikaw ang bahala basta wag mong kakalimutan ng mga sinabi ko sa'yo. Tsaka ikaw Darren, alam ba ito ng mga magulang mo? Tanong ni Tatay Basilio. Alam na nila tiyo. Huwag kayong mag-alala. Basta magkasama lang kami ni Trendo. Wala naman pong mangyayaring masama eh. Tugon ng binata. Hindi na nagsalita pa si Tatay Basilio. Umalis na ang dalawa papunta sa timog na bahagi ng Catanduanes. Naglalakad lang ang mga ito. Pero sakto sa karga. May makakain, may pangsisindi, may sandata na patalim na nakatago sa bag na dala ni Trendo at Darren. Sobrang tahimik ng dalawang magkaibigan. Ang seseryoso ng mukha habang binabaybay ang maliit na daanan paakyat ng bundok. Hapon na ng mga sandaling ito. Napagpasyahan ni Trendo na magpahinga muna sila sa isang pwesto. Sa hinaba-haba ng kanilang paglalakad paakyat sa bundok. Kitang-kita na ng magkaibigan ngayon ang kabuuan ng kanilang lugar. Kumain muna ang dalawa at nag-usap sa mga dapat gawin. Bukas naman ang isa't isa sa mga opinyon sa kung ano ang tama at hindi. Alam mo bang gusto ko lang sana mag-isa? Kaso,
Palagi akong pinapalalahanan ni tatay eh. Kaya nakaramdam din ako ng pagkabahag. Sigurado akong delikado talaga ang silagan. Pero ang tanong, ano kaya yung itsura nun? Ay, pagkatapos pa naman nun, manananggal sa kabilang nayo naman ang punteriya ko. Yan ay kung magtatagumpay sa unang lakad. Nabalitaan mo ba yung pagpatay na naman ng isang manananggal? Wika ni Trendo. Oo, nabalitaan ko nga eh. Pero sa palagay ko, hindi yun manananggal. Sa palagay ko lang kasi batay daw sa nakakita. Wala namang bakas ng kalmot sa katawan eh. Pero walang dugo. Hindi kaya ibang elemento lang yun? Sige na nga, magmadali na tayo. Baka kasi abutin tayo ng dilim dito eh. Mahirap ang pwesto na nasa gilid ng bangin. Tugon ni Darren. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa. Hanggang sa makarating sa lugar na may ilang kabahayan. Madilim na ng mga sandaling ito. Kaya ang nakikita lamang nila ay ang liwanag mula sa gasera. Ilang sandali pa. Biglang kumabog ang dibdib ni Trendo. Paano ba naman? May nahagip ang paningin na tao sa isang banda. Subalit pagtingin niya muli dito, bigla itong nawala. Kakaiba rin ang amoy ng paligid. Sobrang baho na tila basurahan pero gubat naman. Naghudyat ng kamay si Trendo sa kaibigan. Ang ibig sabihin ay hihinto muna sila. Napakunot naman ang mukha ni Darren at kita ang pagtataka. May kakaiba sa paligid, Darren. Kanina ko pa napapansin kaso ngayon parang mas lumala eh. Sinusundan tayo. Hindi ko alam kung anong nilalang pero sigurado kong aswang. Bulong ni Trendo. Hindi naman na nagsalita pa si Darren. Nagmasid lamang ito sa paligid. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata nang makakita ng bagay sa himpapawid na dumaan. Tila napakalaking panike. Teka Trendo, nakita mo ba yun? Tumaan sa itaas eh. Wika ni Darren. Animal. Manananggal yun ah. Teka. Bali ata ang tinurong lugar ni tatay. Baka teritoryo ito ng mga manananggal hindi ng silagan. Malamang isa sa mga bahay dito tirahan ng manananggal. Teka. Ano ba dapat? Sige. Ganito na lang Darren. Maghiwalay tayong dalawa. Hanapin natin yung katawan ng manananggal. Sigurado akong andito lang yun sa paligid. Tugon ni Trendo. Yun nga ang nangyari. Naghiwalay ng direksyon ng lakad ang dalawa. Parehas masukal na kakawian ang lugar na pinasok nila. Samantala, ng mga sandaling ito, hindi na mapakali si Trendo. Habang naglalakad, pabaho ng pabaho ang naaamoy niya. Yung kaninang basurahan, ngayon nakakasulasok na ito na tila galing sa patay at nabubulok na hayop. Hanggang sa napansin ni Trendo, napabalik-balik lang siya sa kanyang dinadaanan. Nakita pa nito ang bakas ng pinutol na maliit na kahoy. Nagpapabalik-balik lang siya sa lugar na ito. Dito na naghinala si Trendo.
Naliligaw na siya at ito ay maaaring pakana ng isang silagan. Kaagad niyang naisip ang sinabi ng ama. Huwag lilingon sa likuran. Imbis manatili lang sa pwesto at doon gamitin ang mutya ng sinumpang bato. Ayun nga ang ginawa ng binata. Ang mata niya lang ang pinapagalaw. Naghahanap ng lugar kung saan siya mananatili. Kaso, bigla na lamang siyang nakarinig ng paghangos. Kasabay nito ang mahinang kaluskos na tila tapak sa mga tuyong dahon sa lupa. Dito na gumilid sa isang banda si Trendo. Hinawakan niya ang bertud at sumandal sa isang malaking bato. Ito ay para gamitin ang bisa ng tanga na mawala katabi ang batong ito. Ilang sandali pa, yung mga mahinang kaluskos, palakas na ito ng palakas. At nakikita ni Trendo sa hindi kalayuan ang mga paggalaw sa mga damo. Pero wala naman siyang nakikitang nilalang. Tanging paggalaw lamang ng mga damo. At tunog na tila nagkikiskis ang ngipin. Hanggang sa bigla itong huminto. Ilang di pa lang ang layo nito sa kanya. Pero hindi pa rin niya makita kung ano ito. Hanggang sa nakarinig siya ng pagsinghot. Kasabay nito ang sitsit na sobrang nakakairita pakinggan. Hanggang sa unti-unting lumitaw sa kanyang harapan ng isang napakapangit na nilalang. Tila isa itong napakalaking aso na may katawang tao. Mabalahibo. At yung mga mata. Nanlilisik at walang tigil sa paglinga-linga sa buong paligid. Na tila may hinahanap. Batid ni Trendo na siya ang hinahanap nito. Subalit dahil sa bisa ng mutya ay hindi siya nito makita. Sa halip, isang bato lamang kung saan siya nakasandal. Teka, ito ba ang itsura ng silagan? Lintik. Nakakatakot pala. Pero bakit andito din nagpakita ang manananggal? Anong koneksyon ng dalawang to? Tanong ni Trendo sa sarili. Pinagmasdan niya lang ang silagan. Palapit ito ng palapit sa kanya. Marahan niya namang binunot ang punyal sa bag. Sobra ang pag-iingat ng binata. Di kahit maliit na ingay. Iniiwasan ni Trendo na makalika. Hanggang sa inantay niya na lamang ang pagkakataong maabot ng atake ang nilalang. Pero bigla itong huminto at nagsalita. Nariyan ka lang sa tabi-tabi. Sa oras na matumbok ko ang pwesto mo, isipin mo na lang nakatapusan mo na. Wika ng nilalang. Hindi makagalaw si Trendo ng mga sandaling ito. Hanggang sa pinaghahataw ng nilalang ng kalmot ang iba't ibang direksyon. Hindi na mapakali si Trendo. Dahil papalapit na ito sa kanya. Hanggang sa hindi na nakatiis ang binata. Noong tansya na niya na maaabot niya ang nilalang. Mabilis niya itong sinunggaban at kagad inundayan ng saksak. Gamit ang tansong punyal. Subalit sobrang lakas ng nilalang na ito. Natatamaan niya nga. Pero hindi naman niya mapuruhan. Dahil kagad itong kumakawala at kumagante ng pag-atake. Sa kasamaang palad, tinamaan si Trendo ng isang malakas na kalmot sa bisig. Sobrang hapdi nito. Napaatras ang binata at napalinga sa paligid kung saan siya tatakbo.
Yawa, sabi ko na nga ba, meron kang bertud. Kaya malakas ang loob mong pumasok sa teritoryo namin. Baka nasa isip mo ngayong tumakas. Isang kahangalan yon. Kung ako sa'yo, lumabang ka na lang na may dahilan pa ang pagpunta mo rito. Wika ng silagan. Natatakot man. Walang magawa si Trendo kung hindi lumaban na lang. Kaya naman, binaba niya ang bag at dubi pa. Isang paghahanda sa muling pag-atake ng nilalang. Hanggang sa biglang dumating si Darren. Mula ito sa likuran ng aswang. Nakaamba ng isang malakas na paghataw sa likod gamit ang itak. Hindi ito namalaya ng silagan dahil may inusal si Darren. Tinamaan niya ang nilalang. Napadaing ito ng malakas at kagad humarap kay Darren. Kitang-kita sa nilalang ang matinding galit. Kinakahig pa ang mga paa sa lupa na tila toro na aatake. Habang si Darren naman, naghubad ito ng damit at dito may inusal. Sabay ihip sa katawan. Nagkarga ng malakas na pandepensa ang binata. Ikarga mo na ang kalaman mo. Hindi yan uubra sa akin. Hindi mo ba alam ang katangian ng isang silagan? Wika ng nilalang. Hindi naman nagpatinag si Darren. Habang si Trendo naman, labis ang pag-aalala. May poder din ito sa katawan ng mga oras na yon. Pero madali siyang tinabla ng kalmot ng nilalang. Kaya naman, bago pa umatake ang silagan, pasimpleng lumapit si Trendo. Kaagad inipit ang leeg ng nilalang at tinumba sa lupa. Labis-labis ang pagdaing ni Trendo dahil naabot siya ng kalmot nito. Magpaganon pa man, inundayan niya ito ng saksak sa batok. Habang si Darren naman, tinadtad ng itak ang dibdib ng nilalang. Hindi ito nakapalag sa sabay na pag-atake ng magkaibigan. Hanggang sa tuluyan ng nanghina ang silagan. Bumagsak na ang ulo nito at binawian ng buhay. Sinisipa-sipa pa ni Darren ang paa kung buhay pa ito. Habang si Trendo naman, marahan niyang binitawan ng aswang at kagad tumayo. Naliligo sa dugo ang binata. Maraming salamat sa pagdating mo. Yawa, kamunti ka na ako doon ah. Mabuti lang naisipan mong puntahan ako. Wika ni Trendo. Habang hinuhubad ang damit at pinapahid sa muka. Dito nga din papunta yung isang manananggal eh. Kaya kaagad kong sinundan kaso nakita kitang nakikipaglaban sa nilalang na ito eh. Ito na ba ang silagan? Malaki pala at nakakatakot no? Tugon ni Darren. Ang pinagtataka ko, kung bakit nandito din yung mga nananggal? Napapatanong nga ako sa sarili ko kung may connection ba ang dalawang to eh. Hindi ka ba nagtataka? Tanong ni Trendo. Lingid sa kaalaman ng binata. Ang lugar na ito ay totoong teritoryo ng silagan. Pero dito din nakatira ang mga manananggal. Dahil ang dalawang klase ng mga nilalang na ito ay magkakapatid. Ang nababalitang magkakaibang pag-atake ng mga elementong ito. Lingid sa kaalaman ng lahat.
Sabay pala ang dalawang aswang. Ang hindi lang naaaktuhan ay mga silagan dahil sobrang ilap at napakabilis kong kumilos. Hindi lang din nag-iisa ang silagan at manananggal. Tatlo ito. Dalawang silagan at isang manananggal. Ngayon ang pakay naman nila ay ang manananggal. Inabot na sila ng umaga sa lugar. Napagtanto ni Trendo na napakaraming bakas sa itaas ng puno. Mga kalmot at siguradong galing yon sa mga aswang. Batay sa nakikita ko sa lugar na to, talagang masasabing napakaraming aswang dito. Nakikita mo ba ang mga nakikita ko, Darren? Tanong ni Trendo. Nakikita ko naman, Trendo. Pero hindi naman siguro ganun kadami. Bueno, hanapin natin sa lugar na ito ang mismong tirahan ng mga aswang. Tugon ni Darren. Hindi naman na nagsalita pa si Trendo. Bumuntong hininga lamang ito habang nakatanaw sa isang bahay. Nasa itaas ito ng bundok at napapaligiran ng makapal na kakawian. Nagsimula na silang maglakad. Medyo angat na ng kaunti ang araw. Kaya may kainitan na sa lugar. Kaya medyo masakit na ang mga mata ng binata. Habang si Darren naman, pawis na pawis kahit ilang distansya pa lamang ang nalalakad mula sa kaninang pwesto. Ilang sandali pa, nakakita sila ng isang bati sa unahan. Nagmungkahi si Trendo na magpahinga muna sila malapit sa lugar. Kaso, hindi nagsasalita si Darren. Nakatingin lang ito sa isang banda at kita sa muka ang pagkabigla. Tinignan naman ni Trendo kung saan ito nakatingin. Hanggang sa nanlaki ang mga mata nang makakita ng isang taong nakataob sa lupa at tila patay na. Nasa gilid lang ito ng batis at natatabunan ng mga talahib. Nagkatitigan ang magkaibigan. Tumango si Darren. Ang ibig sabihin ay lapitan nila ito. Pagkalapit ng dalawa, umalingasaw kagad ang nakakasulasok na baho mula sa bangkay. Parehas nakasimangot ang mukha ng dalawa habang nakatakip sa ilong. Nakataob ang bangkay kaya tinulak ni Trendo gamit ang paa upang makita ang mukha nito. Nang maiharap ang bangkay, bukas ang dibdib. Halatang wala ng atay at puso kahit inuuod na ito. Napamura na lamang sa sarili si Trendo, kasabay ng pagdadabog sa lupa. May pamilya siguro ang taong to. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Wika ng binata. Hindi naman na nagsalita pa si Darren. Hindi na maipinta ang mukha ng bangkay. Labas na ang bungo at gutay-gutay ang damit. Pero may napansin ito sa paa. Medyo nakausle ang kuko at matutulis. Napansin din naman ito ni Trendo. Kaya bahagyang kumalma ang binata at kita sa mukha ang pagtataka. Aswang to, pare. Hindi ako maaaring magkamali. Wika ni Darren. Parang gano'n na nga. Pero bakit pinatay ng kapwa aswang? Anong motibo nila? De bueno. Wala na tayong pake kung ano pa yon. Ay, sunugin na lang natin ang labi, Darren. Tugon ni Trendo. Tumango naman ang kaibigan.
Tinabunan nila ito ng tangkay, ilang tuyong sanga at sinunog. Yung balak sanang uminom ng tubig ni Trendo sa batis. Naudlot ito dahil sa sobrang pandidiri sa nakita. Dahil ang dugo ng bangkay ay papunta mismo sa batis. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga yabag sa lupa. Mula ito sa kakahuyan kaya inangat ni Trendo ang kamay. Isang hudyat na wag silang lilika ng kahit anong ingay. Umabante ng lakad si Trendo at nagtago sa isang masukal na damuhan. Habang si Darren naman, dumapa ito sa gilid ng isang bato. Pag-angat ng tingin ni Trendo, may nakita siya na dalawang taong naglalakad. Isang babae at isang lalaki. Tinitigan pa ng binata kung saan ito papunta. Paakyat ito ng bundok kung saan may daan papunta doon sa nakita niyang tahanan. Wala namang kakaiba sa dalawang ito. Pero tila nagtatalo at panay tingin sa direksyon kung saan nakatago si Trendo at Darren. Darren! Darren! Halika nga dito. Dahan-dahan lang ha, baka makita ka. Yan ba? Yang dalawang yan, may kutob ako eh. Doon yan nakatira sa mismong itaas. Kanina ko pa napapansin na mayroong kakaiba sa lugar eh. Maaaring isa sa mga bahay dito ang tirahan ng aswang. At walang iba kundi ang bahay na nasa itaas. Magmasid pa tayo, Darren. Oh, ba't parang nabalisa ka? Wika ni Trendo. Nahihilo ako, Trendo. Pagod lang siguro ito at gutom. Ay, magpahinga muna tayo tsaka na natin puntahan ang sinasabi mo. Tugon ni Darren. Sige pare, ganun din naman yung nararamdaman ko eh. Maghanap tayo ng pwesto na pwedeng magpahinga. Doon siguro sa baba oh. Mabato at pwede kong gamitin ang gamit ko sa oras na may banta. Bungkahi ni Trendo. Nagpahinga nga ang dalawa. Kahit papano napapagod din ang mga ito kahit pa may dalang karga. Kumain na din sila ng dala na tirang tinapay na baon ni Darren at kaunting tubig. Mga 2 oras din silang nanatili sa lugar. Hanggang sa biglang nagbago ang aura ng buong paligid. Tila naggalawan ang mga puno sa paningin nila. Kinabahan si Trendo na mga sandaling yun. Dahil alam niyang pagmamanipula ito ng isang silagan. Yan na naman. Yan ang nagpahilo sa akin kanina eh. Tsaka parang nanlalabo na ang paningin ko eh. Reklamo ni Darren. Hindi yan pagkahilo, Darren. Nakikita ko rin eh. Kaya pala nagreklamo ka na kanina. Minamanipula ka na sa lugar na to. Isang silagan ng may katangian ng ganyan eh. Ang pagligaw sa tao sa lugar. Teka, may iba pa palang silagan. Paliwanag ni Trendo. Hindi naman na nagsalita pa si Darren. Pinikit na lamang nito ang mga mata. At nag-aakmang susuka. Dito na kumilos si Trendo. Sinabihan si Darren na manatili sa pwesto at huwag aalis. Lumipat ng lugar si Trendo at maigi siyang nagmasid. Nang mga sandaling yun, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ng binata.
Sigurado itong nasa tabi-tabi lang ang nilalang. Hanggang sa nakakita siya ng isang babae. Nasa unahan nito. Nakatayo sa gilid ng isang puno habang nakatitig sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Trendo. Ito yung babaeng nakita niya na may kasamang lalaki na paakyat ng bundok. Sobrang sama ng tingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata na tila galit na galit. Tama ang hinala ni Trendo. Isa nga itong aswang at maaaring silagan. Sumasaglit ng tingin si Trendo kay Darren. Nakikita niya itong nakasilip din doon sa babae. Napaisip ang binata kung anong gagawin. Hawak-hawak niya sa mga sandaling ito ang tansong punyal. Hinanda na rin ni Trendo ang sarili. Hanggang sa umabante ng lakad ang babae palapit sa kanila. Hindi inaalis ni Trendo ang tingin sa babae. Tensyonado na ang binata at kita sa muka ang pagkataranta. Hanggang sa nagulat si Trendo nang napansing unti-unting nagbabago ng itsura yung babae. Yung dalaga tignan kanina. Nagmistulan itong matandang ubod ng pangit ang muka. Salamat kayo hindi ako umabot kagabi. Dahil kung hindi nyo na masisilayan ng umaga. Pinatayin nyo ang kapatid ko. Wika ng matandang babae. Nagkatitigan naman si Trendo at Darren. Naghudyat ng tango si Darren na ibig sabihin. Banata na nila ang aswang na ito. Tumayo si Trendo. Umabante ng lakad habang nakahanda na sa anumang pag-atake. Habang si Darren naman, nag-uusal na ito ng poder at umabante na rin sa paglalakad palapit sa aswang. Akmasa ng susunggaban na ni Trendo ang silagan. Pero umatras ito at mabilis na tumakbo papalayo. Sinundan nilang dalawa kung saan ito papunta. Ilang sandali pa. Naghudyat ng kamay si Trendo. Sinabihan si Darren na huminto muna. Patibong to Darren. Imposibleng tatakbo ang aswang na yun sa pinakita niyang bagsi kanina. May plano tong ligawin tayo at kapag nagkaroon ng pagkakataon, tsaka pa lamang siya susugod. Wika ni Trendo. Maaaring tama ka. Pero ano naman gagawin natin ngayon? Maigi sigurong puntahan na lang natin ang sinasabi mong tahanan nila. Doon natin harapin ang mga aswang. Tugon ni Darren. Hindi naman nagsalita pa si Trendo. Tumango na lamang ito at nagsimula na silang maglakad. Nang makarating sa itaas ng bundok, nakita nila ang tahanan. Malaki pala ito sa malapitan. 2 palapag. Gawa sa kahoy at may bubong na yero. Pero luma na akong titignan at tila walang nangangalaga sa paligid. Dahil napuno na ito ng baging at talahib. Nagkatitigan ang magkaibigan. Sinabi ni Trendo na sigurado siyang ito na ang tahanan. Paano ba naman? Ang itaas ng mga puno ay napakaraming bakas. Maliban pa dyan, mabaho din ang lugar at napakaraming langaw. Walang tigil sa pagmamasid sa buong paligid si Trendo. Tinignan niya rin ang baba kung saan pumunta ang silagan at kung saan ito maaaring nagtago.
hanggang sa nagbukas ang bintana at sumilip ang isang matandang lalaki. Napakunot ang mukha ni Trendo dahil ang suot ng matandang ito, katulad nung nakita niyang lalaki na kasama ng babaeng silagan. Nakapolo at kulay asul. Pero bakit mukha na itong matanda? Dito na napagtanto ng pinata na ang mga aswang na ito ay nag-aanyo lamang na bata sa likod ng katandaan. Diniretso na kagad ni Trendo ang lalaking yun. Alam kong isa kang aswang. Kayo ang mga aswang na perwisyo sa lugar, di ba? Tama? Wika ni Trendo. Kinakabahan man pero nilabanan lang ito ng binata. Habang si Darren naman, seryoso lang ang mukha nito at walang tigil sa pagpapalingalinga sa buong paligid. Alam niyo naman pala eh. Bakit kailangan pang itanong? Kayo ang pumatay sa kapatid namin. Antayin niyo lang maggabi at sisiguraduhin ko sa inyo na hindi na kayo makakauwi pa. Banta ng matandang lalaki. Ba't gabi pa? Doon ka ba kumukuha ng lakas? Di ba silagan ka din? Kahit anong oras pwede kang magpalit ng anyo. Wika ni Trendo. Subalit hindi na nagsalita pa ang matanda. Sinara nito ang bintana. Dito na naghudyat si Darren na pasukin na lang ang tahanan. Trendo, baka makatakas pa eh. Dalian na natin. Dagdag ni Darren. Kaagad namang sinipa ni Trendo ang pinto ngunit bumungad sa kanila. Ang ilang parte ng katawan na nagkalat sa sahig ng tahanan. Nilalangaw na ang mga ito. Tiniis na lamang ng dalawa ang nakita. Inakyat ang tahanan at hinalughog kung saan nagtatago ang matanda. Subalit wala silang nakita. Habang si Darren naman, hindi na kinaya ang baho sa loob. Lumabas na ito at sumuka. Si Trendo naman, tila hindi alintana kung ano ang naaamoy niya. Nilibot ng binata ng tingin ang loob ng tahanan. May nakita siyang mga kakaibang bagay na nakasabit at nakapatong sa dibisyon ng tahanan. May mga bote, kabibe, mga kakaibang bato. Malaking banga na may kung anong itim na likidong laman. At iba't iba pang bago sa paningin ni Trendo. May malaking simbolo pa sa sahig sa itaas ng tahanan na tila mukha ng kambing at napakaraming lusaw na kandila ang nakapalibot. Napagtanto ni Trendo na maliban sa pagiging aswang, isang kulto ang pamilyang ito at mangkukulam. Kaya pala napakagaling manlinlang at magmanipula ng isip ng mga animal. May pinanghuhugutan pala ng lakas. San kaya tumakas yung matandang yon? Wika ni Trendo sa sarili. Bumaba na lang ito at lumabas ng tahanan. Nakita naman niya si Darren na namumutla na ang muka habang nakaupo sa damuhan. Antayin natin silang bumalik. Ayop. May mga kaalaman din pala ang mga aswang na yun eh. Kaya hindi madaling mahuli. Ngayon, alam na natin kung sino-sino sila. Huwag na nating antaying lumagana pa sa lugar. Patayin na natin kahit anong mangyari. Kahit abutin pa tayo ng dilim dito.
Wala din naman ibang mapupuntahan ng mga yun kung hindi sa bahay lang na ito eh. Sa bahay kung saan narito sila kumukuha ng lakas. Wika ni Trendo. Tama. Pero sigurado ka ba dyan? Bueno, kung saan at ano ang gusto mo, sumasang-ayon ako doon. Nga pala Trendo, nabanggit kanina ng matandang lalaki na antayin ng gabi. May kutob ako eh. May kutob akong hindi siya silagan. Ibang nilalang yun. Hindi kaya isang manananggal ang matanda? Hindi kayang lumabas ng bahay ang manananggal sa araw maliban na lang kapag nasaan yung tao eh. Kung tama ang hinala ko Trendo, ibig sabihin lang, magkakapatid ang silagan at manananggal. Wika ni Darren. Hindi nakakibo si Trendo. Nakatingin lang ito sa isang banda at kita sa muka ang malalim na iniisip. Nag-antay lamang sila sa gilid ng tahanan hanggang umabot ng hapon. Walang dumating maski isang aswang. Ngunit pagsapit ng takip silim, dito na biglang bumigat ang presensya ng buong paligid. Kinakalabit ni Darren si Trendo at may tinuturo ito sa isang direksyon. Ang sabi ng kaibigan, nasa paligid na ang mga aswang. Tumango lamang si Trendo. Tumayo at pumunta sa likod ng tahanan. Hanggang sa may narinig itong mahinang kaluskos kasabay ng paghangos. Naroon ito sa ibaba. Ilang sandali pa, yung hangos ay naging malakas na angil na tila nasasaktan. Dito na lumapit sa kanya si Darren at sinabing ang manananggal yun. Tinuro ni Darren ang direksyon at nagwika. Yung malakas na angil, isang hudyat na humiwalay na sa katawan ng halimaw. Sigurado akong doon ang galing at doon iniwan ang katawan. Wika ni Darren. Tandaan mo, maaaring tama ka sa hinala mo. Pero hindi nag-iisa ang aswang dito, Darren. May silagan din at hindi pa nagpaparamdam. Ay, ganito kaya. Ang gawin natin, ikaw sa manananggal at ako sa silagan. Mungkahi ni Trendo. Napakunot naman ang mukha ni Darren. Alam niyang mahihirapan silang dalawa kapag magkahiwalay. Kahit ganun pa man, nakita niyang sobrang seryoso ng mukha ni Trendo. Napatango na lamang ito habang tinatapik ang balikat ni Darren. Mag-iingat ka kaibigan ha. Wika ni Darren. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad nang tumakbo pababa si Darren. Habang si Trendo naman, naroon pa rin sa tahanan at nagmamasid. Hanggang sa bigla na lang may sumulpot mula sa dilim papunta sa kanya. Hindi nakapaghanda si Trendo. Tinamaan siya ng isang malakas na kalmot sa mukha. Napaatras ang binata at sumandal sa dingding ng tahanan. Nakita niya mismo sa kanyang harapan ang kawangis na nilalang na pinatay nila ni Darren. Isa itong silagan. Ngunit hindi ito malaki katulad noong isa. Halos magkasing laki at tangkad lang sila ng binata. Sigurado si Trendo na ito na yung matandang babae.
hanggang sa muli siyang sinunggaban. Tinamaan muli si Trendo at sa mga sandaling yun, natumba siya sa lupa. Pilit niyang inangat ang katawan. At noong susunggab muli ang nilalang, dito na sinalubong ni Trendo ng isang saksak ang aswang. Tinamaan ang silagan sa dibdib. Itinulak ni Trendo hanggang sa natumba ito sa lupa. Inakala ng pinata na magpupumiglas ito. Subalit nang makita niya ang mga mata, tumirik na ito na tila binawian na ng buhay. Hanggang sa ilang sandali lang, bumagsak na ang ulo at pumikit ang mga mata. Unti-unti itong nagbago ng anyo at naging tao. Hindi naman nagkamali si Trendo. Ito yung matandang babae kanina. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kaagad niyang pinuntahan ng kaibigan na si Darren. Nang makarating sa lugar, tinawag niya ang pangalan ni Darren subalit walang sumasagot sa kanya. Napakatahimik at sobrang dilim ng buong paligid. Hanggang sa may sumitsit sa kanya. Pagsapat dito ni Trendo, nakita niya si Darren. Nasa damuhan 2 di pa lang ang layo nito sa kanya. "Huwag ka maingay. Nakita mo ba yun? Dumapa ka kasi." Wika ni Darren. Nakita ni Trendo sa isang matayog na puno. Nakalambitin ang isang malaki at itim na bagay. Tinamaan ito ng kaunting liwanag mula sa kalangitan. Tila isa itong napakalaking paniki. "Nasa paligid lang ang katawan niyan. Sigurado akong binabantayan niya ito. Hanapin na lang natin." Mungkahi ni Darren. Hindi naman na nagsalita pa si Trendo. Umabante ito ng lakad. Hinalughog nila ang masukal na lugar. Ilang sandali pa. Pagbalik ng tingin ni Trendo sa itaas ng puno, wala na doon ang nilalang. Nilibot nila ang buong lugar subalit hindi nila matagpuan ang katawan ng manananggal. Hanggang sa biglang nakita ni Darren ang elemento. Bumubulusok ito papunta kay Trendo. Kaagad naman niyang inabisuhan ng kaibigan. Subalit huli na. Nahagip ang bisig ni Trendo ng kalmot. Ito pa naman yung sugat na tinamo niya sa silagan. Napadaing ng malakas si Trendo hanggang sa napaluhod ito sa lupa. Habang si Darren naman, hindi na mapakali ng mga sandaling yon. Sobrang dami ng tinamong sugat ni Trendo. Sigurado siyang hindi na nito kayang lumaban pa. Kaya naman, hinila niya ito sa isang bato. Sinabihang gamitin ang kanyang mutya. Ito ay upang itago ang sarili. Yun naman ang ginawa ni Trendo. Habang nakasandal sa isang bato, naisip ni Trendo na baka gumamit ng sabulag ang manananggal kaya hindi nila makita ang katawan nito. Kaya naman, sinabihan niya si Darren na kumuha ng lupa at isaboy kahit saan. "Dalihan mo, Darren," wika ni Trendo. Nga pala, sa hindi nakakaalam, isa sa pinakamabisang pambasag ng sabulag at poder ay lupa. Bakit? Isa ito sa 4 na elemento ng kalikasan.
Ito din ang ginagamit sa mga sandata upang tumalab sa kahit anong poder sa katawan. Nakaririnig naman siguro kayo ng kwento ng itak na tinarak sa lupa bago makipagbuno sa elemento. Maski bala ng baril, kapag nilagyan ng lupa ay tatalab ito. Balik tayo sa kwento. Ayun na nga ang nangyari. Tila baliw kong tignan si Darren sa kakasaboy ng lupa sa buong paligid. Hanggang sa lumitaw bigla ang kalahati ng katawan ng manananggal. Sa harap lang mismo ni Trendo. Dito na tumayo ang binata at tinadtad ng saksak ang katawan. Hanggang sa magkalasog-lasog ito at hindi na pwedeng balikan ng manananggal. Nakarinig na lamang sila ng pag-atungal sa itaas ng puno galing sa elemento. Ilang sandali pa. Bumulusok muli ito pababa upang sunggaban si Darren. Subalit sa pagkakataong yon, buong lakas na sinlulubong ni Darren ang elemento. Nakipagbuno ito subalit sobrang lakas ng nilalang. Bumalik ito sa paglipad hanggang sa sinabihan na lang ni Trendo si Darren na magpunta sa tahanan ng mga aswang. Doon sila sa loob magtatago hanggang mag-umaga. Nakuha kagad ni Darren ang ibig ipahiwatig ni Trendo. Kaagad niyang inalalayan si Trendo at mabilis pinuntahan ang tahanan ng mga aswang. Ayun na nga ang nangyari. Sinara nila ang pinto at ilang sandali lang. Nakarinig sila ng pagkalabog sa bubong. Nagwawala ang manananggal at ang lakas ng pag-angil. Hanggang sa inabot na lang sila na madaling araw. Natahimik na ang lugar at wala ring kaunting kaluskos silang narinig. Lumabas na si Darren. Hindi niya nakita ang manananggal na nakahandusay sa likod ng tahanan. Nakatiwangwang ang bituka at wala na itong buhay. Alam ng magkaibigan. Mamamatay talaga ang nilalang na ito kapag hindi nakabalik sa katawan. Ang mga labi ng aswang ay sinunog nilang dalawa. Pati na ang mga parte ng katawan na nagkalat sa loob ng tahanan. Umuwi na sila sa kanilang lugar. Sobrang pagod ang itsura at kitang-kita ang malalaking sugat nilang dalawa. Kaagad naman itong ginamot ng tatay ni Trendo. Ipinaalam nila ang buong pangyayari. Patay na ang mga silagan at manananggal. Sinabi din ni Trendo na magkakapatid lang din pala ang mga ito. Tumango naman si Tatay Basilio at sinabi, totoo pala ang kwento na may 4 na magkakapatid na ginawang halimaw ng mga banyagang kulto. Maaaring matagal na itong namumuhay. At ngayon lang nila napatay ang mga salot. Naging matunog ang balita noon tungkol sa magkaibigang ito. May ibang hindi naniniwala pero sa panig ng kanilang pamilya, totoo ang lahat ng mga naganap. Na napatay ni Darren at Trendo ang silagan at manananggal.